Mahilig si McCoy at ang kanyang mga kaibigan na sumali ng liga sa iba't ibang lugar. Eksakto na fiesta sa kabilang baryo kaya nagpalista na kagad sila para maging isa sa mga kalahok. Gina G kasi si McCoy na sumali dahil may meet-up rin sila ng kanyang jowa na taga roon. Tanging sa Facebook lamang sila nagkakilala kaya naman excited talaga sila. Doon na rin plano ni McCoy na matulog sa bahay ng kanyang jowa dahil alam na naman daw ng pamilya ng kanyang jowa ang kanilang relasyon pero nais pa raw ng mga ito na makilala siya. Masaya pa nga si McCoy dahil legal na silang dalawa at botong-boto pa talaga ang magulang nito sa kanya kahit hindi pa nila na-meet ito ng personal. Napakaswerte rin ni McCoy sa jowa niya dahil bukod na babait, biniyayaan pa ito ng napakagandang mukha. Marami nga nagsasabi na maladyosa raw ang kagandahan ng kanyang jowa kahit sa picture lamang nila ito nakita. May iba rin naman na hindi makapaniwala sa kagandahan at taglay ng dalaga at inisip pa ng karamihan na baka filter lang ito. Pero malaki ang tiwala ni McCoy sa kanyang jowa na hindi siya nito niloloko. Ilang beses na silang nag-video call at wala namang option sa messenger na may filter para maging maladyosa ang mukha. At saka ramdam niya talaga na natural ang ganda nito. Kaya pilit niyang hindi pakinggan ang mga sinasabi sa kanya laban sa kanyang jowa. Pero minsan talaga umiinit ang kanyang ulo sa tuwing nababanggit ng kanyang mga kaibigan o pamilya na baka nga poser lamang ang jowa niya. Nasasaktan din siya para sa kanyang jowa lalo pat hindi lamang ang mukha nito ang kino-question pero maging ang katauhan na rin ito. May sabi-sabi kasi na may lahi raw na aswang ang kanyang jowa dahil nakatira ito sa baryo kung saan marami raw aswang. Pinipilit pa talaga ito ng kanyang pamilya sa kanya na tapusin na ang kanilang relasyong dalawa dahil baka gawin lamang siyang hapunan ng pamilya ng kanyang jowa. Hindi pa nga payag ang kanilang magulang na maglaro sila ng basketball sa kabilang baryo at makipagkita rito. Pinagalitan pa siya ng mga ito dahil baka mapahamak lang siya. Pero hindi na siya nakinig pa. Inisip niya na OA lamang ang kanyang mga magulang lalo na ang kanyang ina na puro chismis lamang ang pinaniniwalaan. Ilang beses pa ngang kinumbinsin ng kanyang ina ang kagrupo niya sa basketball na wag nang magpatuloy sa pagsali sa liga dahil nga marami raw aswang sa baryo na pupuntahan nila. Pero hindi nagpapigil ang kanyang mga kasama dahil sayang naman daw ang malaking prize. Pwede na sila makapagpagawa ng bagong sets ng jersey kapag nanalo sila. Kung ikaw talaga'y malaman mong totoong katauhan ng babaeng yan, ay nako, wag mo talagang susubukan na lumapit sa amin ng papa mo. Ibabalik kita mismo sa poder nila para gawin kanilang ulam. Naiinis na sabi ng kanyang ina. Hindi na lamang nagsalita pa si McCoy. Alam rin naman niya na wala na siyang magagawa kung nakaset na ang isipan ng kanyang ina sa ganoong bagay. Hindi na niya ito mababago pa. Basta ang mahalaga, hindi mangyayari ang sinabi ng kanyang ina. Buo ang tiwala niya sa kanyang pinakamamahal na jowa. Lumabas na lamang si McCoy sa kanilang bahay para hindi na marinig pa ang mga sinasabi ng kanyang ina. Nandun na rin naman sa labas ang kanyang mga kagrupo at hinihintay siya dahil yun na rin ang araw na pupunta na sila sa kabilang baryo para sumali sa preliminary rounds. Uy bro, ayos ka lang ba? Tanong ni Diego na isa sa kanyang mga kaibigan. Napansin kasi nito ang pagkatamlay ni McCoy. Aminado naman si McCoy na hindi nga ayos ang kanyang pakiramdam. Idagdag pa ang paulit-ulit na sermon sa kanya ng kanyang ina kaya mas lalo tuloy sumakit ang kanyang ulo. Pero hindi pwedeng mag-back out siya sa laro dahil isa rin siya sa mga inaasahan ng grupo at ayaw rin niya na mabigo ang kanyang jowa kapag hindi niya ito sinipot. Wala to. Stress lang to dahil kay mama pero magiging maayos din to. Huwag kayo maglala. Tuloy pa rin ang laban. Sagot na lamang ni McCoy para hindi na mag-alala pa ang kanyang mga kaibigan. Hindi na naman siya kinulit pa ng kanyang mga kasama dahil nagsiangkasan na sila sa mga motor. 2 lamang ang may motor nilang kasama at 6 sila
kaya nahati ang grupo sa dalawa. Hindi naman kalayuan ng baryo at 10 minuto lamang ang ginugol nila sa biyahe. Marami ng mga kalahukang nandoon sa covered court nang makarating sila. Halos lahat ng participants kilala na nila dahil palagi na nila ang mga itong nakakalaro. Pero may iba rin naman na bago sa kanilang paningin. Bali, 7 na grupo ang maglalaro sa preliminary rounds at tanging 4 lamang ang pwedeng makaproceed sa final round kung saan gaganapin na mismo sa araw ng fiesta. Unang maglalaro ang grupo ni McCoy at may 20 minutes na lamang sila para maganda. Isa-isa silang nag-warm up maliban kay McCoy na nasa cellphone ng atensyon para i-update ang kanyang jowa na naroon na sila sa lugar nito. Sabi rin kasi ng jowa niya na manunod dito sa kanyang laro. "Bro, warm up na! Tama mo na yan! Tigil mo na yan! Kailangan sunod-sunod ka pa rin makatres kung gusto mong mas lalong may love si Beatrice sa'yo," sabi ni Patrick sa kanya. Binanggit pa talaga nito ang pangalan ng kanyang jowa para mas lalo siyang ma-inspire sa paglalaro. Itinigil na ni McCoy ang kanyang paggamit ng cellphone pagkatapos niyang ipaalam sa kanyang jowa na malapit ang magsimula ang laro. Nag-stretching at warm-up na rin siya, kagaya ng kanyang mga kasama. Hindi pa rin umayos ang kanyang pakiramdam pero isiniwalang bahala na lamang niya para sa kanyang grupo. Pero distracted talaga si McCoy sa araw na yon. Paulit-ulit niyang inilibot ang paningin sa paligid para hanapin ang kanyang jowa. Pero sa kasamaang palad, hindi niya pa talaga ito mahanap. Hindi rin naman ito online kaya hindi pa nababasa ang kanyang message. Gusto niya sana tawagan pero naubos na rin kasi ang kanyang load at wala na siyang panahon pa para magpa-load. Kahit na nagsimula na ang laro, ang jowa pa rin niya ang kanyang iniisip. Kaya tuloy hindi siya makapuntos at palagi rin naaagaw sa kanya ang bola. Hindi naman siya ganoon maglaro. At sa katunayan nga, siya palagi ang MVP sa bawat laro ng kanilang nasalihan. Kilala na rin siya ng karamihan kaya tuloy nagtaka rin ang mga manonood at ibang players kung bakit parang wala siya sa sarili. Natapos na ang unang round ng laro at 10 puntos na ang pagitan nila sa kanilang kalaban. Malaking puntos yun kaya tuloy kinumpronta na siya ng kanyang mga kasama kung ano talaga ang kanyang problema. "Bro naman, ano ba talagang problema mo? Dahil ba to sa pamilya mo? Kay Beatrice? O ano bang masakit? Ano ba pakiramdam mo? Magsabi ka naman para matulungan ka rin namin." Sermon sa kanya ni Benjamin na isa rin sa kanilang kasama. "Sobrang distracted ka sa laro, bro. Sabihin mo lang kung gusto mo magpahinga muna at ipapasok muna natin si Patrick sa laro." Suwestyon naman ni Diego. Sumang-ayon na lamang si McCoy sa sinabi ng kanyang kaibigan dahil aminado naman siya na kailangan talaga niyang magpahinga at siguradong magiging pabigat lamang siya sa team kapag sasali pa siya. Naisip niya na sa last round na siya sasali kapag medyo umayos na ang kanyang pakiramdam. Tingin na naman ulit si McCoy sa kanyang phone para i-check kung nag-reply na ang kanyang jowa. Pero kahit seen wala talaga. Kating-kati na talaga siyang tawagan ito pero naramdaman din naman niya ang hiya na baka ma-offend ng kanyang grupo kapag nakita ng mga ito na umalis siya para magpa-load at matawagan ng kanyang jowa imbis na magpahinga para matulungan ng grupo sa susunod na round. Mas okay kung magpahinga siya at saka na lamang niya iisipin ng kanyang jowa kapag nasecure na nila ang kanilang slot sa final round. Medyo umayos na rin naman ang kanyang pakiramdam sa ilang minuto niya na pagpapahinga. Naging 3 puntos na rin naman ang pagitan nila sa kanilang kalaban kaya siguradong makakahabol pa sila lalo pat siseryosohin na talaga ni McCoy ang laro. Hindi na siya pwedeng ma-distract. Hindi na rin naging mahirap manalo ang kanilang team na maglaro na siya. Sila na ang nagwagi kaya pasok na sila sa final round. Masayang-masaya ang grupo at napagdesisyonan nila na mag-inuman bilang selebrasyon sa kanilang pagkapanalo. Sinubukan na rin naman ulit ni McCoy na kontakin ang kanyang jowa dahil may load na rin siya. Pero out of coverage talaga. May parte na tuloy sa kanya na nag-overthink kung talagang gusto ba siyang makita ng kanyang jowa o baka napilitan lamang ito. Nagsabi na kasi ito na pupunta sa kanyang laro
Pero niwala man lang itong update kung bakit hindi ito nakapanood para naman hindi siya mabaliw sa kakaisip kung nasaan na ito. Okay lang din naman kay Makoy ito kung sakali man na may importante itong gagawin basta ba nagsabi lamang ito. Bro, mag-enjoy ka naman. Palagi na lang si Beatrice yung iniisip mo eh. Sita sa kanya ni Diego. Siya lamang kasi ang hindi sumali sa kanilang kasiyahan. Mas nakatuon kasi ang atensyon niya sa kung ano ang nangyari kay Beatrice. Ayaw rin naman niya na manghusga sa kung ano talaga ang nangyari rito kung bakit hindi ito nakadalo dahil may posibilidad din na baka masama rin ang pakiramdam nito. Hindi ko pa rin kasi siya makontak eh. Nag-aalala lang ako baka may nangyari na sa kanya na masama. Sabi pa naman niya pupunta siya rito. Sagot na lamang ni Makoy. Sinabi niya ba kung saan ang eksaktong direksyon ng kanilang bahay? Tanong ni Diego. Tumango naman si Makoy bilang pagsagot sa tanong nito. Tinuruan na kasi siya ng kanyang jowa kung saan ang bahay nito. Confident naman siya na may sense of direction siya, kaya siguradong makakarating din siya sa paroroonan kapag sakaling makapag-decide na siya na puntahan na lamang niya ito sa bahay para hindi na siya mag-overthink pa. Ayos naman pala bro eh. Dapat sinabi mo sa amin kanina para mapuntahan na natin. Sabi ni Diego at inaya pa talaga ang buong grupo na samahan siya. Ayaw na sana ni Makoy pa na magpasama dahil baka nakakaabala lamang siya. Pero mapilit din kasi ang kanyang mga kaibigan at may sinabi pa ito na baka mapagdiskitahan siya sa daan, lalo pat dayo lamang siya roon. Hindi naman siya si Superman na kakayanin niya ang sarili kaya sumang-ayon na rin siya. Sinunod nila Makoy ang direksyon na sinabi ng kanyang jowa. May kalayuan pa ang bahay nito sa covered court. Mabuti na lang may motor sila. Kaya lang masikip ang daan at lubak-lubak. May parte rin na kailangan nila na bumaba para itulak na lamang ang motor. Dito ba talaga ang bahay nila? Kailangan na nating ihinto motor natin. Sobrang sikip na ng daan. Hindi na pwedeng daanan ng motor. Reklamo naman ni Patrick na nahihirapan na sa pagmamaneho. Nagtataas ang kahoy at damo na kasi ang kanilang nadaraanan at may malalaki pang bato sa daan. Imposible na talaga na makapagpatuloy pa sila ng nakamotor. Kailangan na nila maglakad. Hindi ba sinabi ni Beatrice mo na kailangan pala maglakad papunta sa kanilang bahay? Kasi sana, iniwan na lamang muna natin yung mga motor natin sa kakilala natin at naglakad na lang. Paano na ito ngayon? Hindi pwede na basta iwan na lang natin to rito sa gitna ng basukal na kagubatan, no? Lagot talaga ako kay tatay. Mahaba ring reklamo ni Benjamin. Na-stress na rin si Makoy sa nangyayari. Hindi naman kasi sinabi ng jowa niya na ganun pala ang daan papunta sa bahay nito. Sinabi lamang nito na papasok sila sa isang kalye na may markang Melendez Street at sundin lamang nila ang daan na yon. Nasabi nito na wala gaanong bahay at kagubatan ang madadaanan nila pagpasok na nila sa kalye pero hindi ini-expect ni Makoy na ganun pala kasukal ang daan. Pero tama bang direksyon na sinusunod natin? Kinakabahan na ako dito. Baka may biglang kumain sa atin na anaconda. Sabi naman ni Diego. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa covered court. Hayaan nyo na lang muna na ako. Mabuti pa, bumalik na lang kayo sa covered court. Hayaan nyo na lang muna na ako ang magpatuloy. Kaya ko na to. Malapit na siguro tayo. Sabi na lamang ni Makoy. Ayaw niyang maging perwisyo sa kanyang mga kaibigan. Kaya mas pipiliin niya na mag-isa kaysa sa madamay pa niya ang mga ito sa kanyang problema. Hindi pwede pre, ganito na lang. Ibabalik na lang nila Patrick yung motor sa covered court at hintayin nila tayo ron. Tayo na lang tatlo ni Benjamin na magpatuloy. Ano Benjamin? Payag ka ba o gusto mong bumalik din? Suwestyon ni Diego. Ayos lang sa akin basta ingatan yung motor ko, Patrick. Sagot ni Benjamin. Naging okay na ang kanilang plano kaya nagpatuloy na rin sila. Naging mas masukal na ang daan nang malayo na sila. Mas lalo pa nagtaka si Makoy kung bakit wala rin silang tao na nadadaanan man lang. Sila lang talaga ang naglalakad sa daan. Wala rin silang nakitang sign na malapit na sila sa mga kabahayan dahil puro nagtataas ang damo at puno lamang ang kanilang nakikita.
Gusto na huminto ni McCoy para sana bumalik na lang dahil iniisip din niya na baka yun din ang gusto ni Diego at Benjamin, pero hindi lang ito kayang sabihin sa kanya. Malayo na ang kanilang nilakbay at alam ni McCoy na pagod na rin ang mga ito, lalo pat katatapos lamang ang kanilang laro. Huminto na muna si McCoy para magpahinga. Inilabas din niya ang kanyang phone para muling subukan na kontakin ng kanyang jowa, pero bigo siya dahil wala ng signal sa parting yon. Ano bro, kaya pa ba para sa pagmamahal? Pabirong tanong ni Diego. Napabuntong hininga si McCoy. Wala na siyang ibang choice kundi bumalik na lang sa kanilang pinanggalingan. Wala rin naman kasi siyang kasiguraduhan na doon nga talaga ang bahay ng kanyang jowa at saka mukhang kagubatan lamang talaga ang naroroon. Pero hindi pa rin matanggap ni McCoy kung ganun na lang ba yun talaga. Pakiramdam niya ay niloko lamang siya ng kanyang jowa o may katanggap-tanggap pa itong rason para muling bumalik ang kanyang tiwala. Tara, balik na lang tayo. Malapit na rin mag-alas 6 ng hapon, no? Baka gabihin pa tayo rito kung magpapatuloy pa tayo. Pasensya na talaga ha, nadamay pa kayo sa akin. Panghihingi rin ng pasensya ni McCoy sa dalawa niyang kaibigan. Ayos lang bro, sino-sino lang din ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang naman, di ba? At saka, kahit na hindi kami boto kay Beatrice, dahil hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita, hindi ka naman namin basta na lang iiwanan, no? Sagot ni Diego. Totoong hindi nga rin boto ang kanyang mga kaibigan sa relasyon nila ng kanyang jowa, kaya nga nahiya rin siya nang samahan siya ng mga ito. Lahat naman silang tatlo ay kapareho ang desisyon na hindi na magpatuloy, kaya bumalik na lamang sila. Tahimik lamang sila habang naglalakad. Samantalang palagi naman nakatutok sa phone si McCoy para paulit-ulit na subukang kontakin ang kanyang jowa. Ilang ulit na rin siyang nag-text para ipaalam na papunta sana sila sa bahay nito, pero bumalik na lang dahil mukhang nawawala na sila. At tama nga rin ang naisip nila na gagawin sila sa daan. Alas 6 na pero mukhang malayo pa sila sa kung saan sila nanggaling. Nagsimula na rin silang mag-alalang tatlo kung makakabalik pa ba sila ng ligtas. Hindi na rin kasi gaanong kita ang daan at kailangan na nilang i-open ang flashlight ng kanilang phone. Ganun pa man, hindi pa rin maibsan ang kanilang pag-aalala na baka may bigla na lang lumitaw na mabangis na hayop. Bro, para tayong nasa horror movie nito. Matatakot na sana ako pero nakaka-enjoy rin pala. Natatawang sabi ni Diego. Parang action movie rin bro. Ako si Cardo Dalisay. Biro rin naman ni Benjamin kaya tuloy napuno sila ng tawanan. Hindi na rin sila gaanong natatakot, sa halip ay in-enjoy na lamang nila ang kanilang paglalakad. Hindi na rin sila gaanong natatakot, sa halip ay in-enjoy na lamang nila ang kanilang paglalakad. Gago ka talaga Benjamin. Paano naging Cardo Dalisay ka? Baka siguro Private Benjamin. Natatawang biro rin ni McCoy. Tuloy-tuloy ang kanilang pagbibiruan. Kaya hindi na nila namalaya na malapit na pala sila. Doon pa lang din parang nabunutan ng tinig sa lalamunan si McCoy nang makitang malapit na sila sa bungad at makakabalik na sila ng ligtas. Pero agad silang napatahimik nang biglang may malakas na pagaspas silang narinig sa hindi kalayuan. Hindi ito isang normal na ibon lamang dahil malakas ang nagawang tunog nito. Hindi rin naman nila napansin kung anong klaseng ibon yun dahil sobrang dilim na. Gago! Bro, ano yun? Gulat na tanong ni Diego habang inililibot niya ang kanyang flashlight sa paligid upang hanapin yung lumipad. Pero hindi na gaanong abot ng liwanag ang malayong parte kaya hindi rin nila ito ma-check ng maayos. Hayaan nyo na yun. Tara na, alis na tayo rito. Sabi na lamang ni McCoy. At muli na sana siyang magsisimulang maglakad nang marinig ulit nila ang malakas na pagaspas at papalapit na ito sa kanila. Mabilis na itunutok ni McCoy ang kanyang flashlight sa parte kung saan nila narinig ang tunog nang bigla na lamang siyang dinambahan nang hindi pa rin nila matukoy kung anong klaseng ibon. Natumba si McCoy kaya nabitiwan niya ang kanyang cellphone na nagsisilbi sana niyang flashlight. Nasa kalayuan napunta ang kanyang phone kaya nahirapan din siya na abutin yon.
Narinig din niya na sumisigaw si Benjamin kaya nawala na ang kanyang atensyon sa pagkuha ng phone at napunta na ito kay Benjamin na sumisigaw. Hindi gaanong maaninag ni McCoy kung nasaan si Benjamin dahil napansin din niya na natapon din ang phone nito at pati kay Diego kaya wala na tuloy silang ilaw. Bro, tulong! May umawag sa akin! Paulit-ulit na sigaw ni Benjamin. Sinundan ni McCoy ang boses ni Benjamin at tanging pagkapa lamang ang kanyang nagawa hanggang sa may makapa siyang tila ba isang napakalaking pakpak. At sigurado siya na hindi yun basta ibon lang, lalo pat may nahawakan din siya na kamay. Sandali lamang niya yung nahawakan dahil bigla na lamang may tumulak sa kanya, kaya natumba siya ulit. Napaungol siya sa sakit. Malakas kasi ang naging impact ng pagkatumba niya. May nararamdaman na rin siyang hapdi sa katawan na sigurado siyang nasugatan na siya. Bro, asan na kayo? Benjamin, anong nangyayari? Diego, magsalita ka! Sigaw ni McCoy sa kanyang mga kaibigan. Hindi pa rin kasi tumitigil si Benjamin sa kakasigaw na may humahatak daw sa kanya at hindi rin niya naririnig si Diego. Tiningnan ulit ni McCoy ang kaunting liwanag sa phone at inisip niya kung ilang metro na lamang ang layo para maabot niya yon. At nang magamit na niya ang liwanag para makita kung ano talagang klaseng nilalang ang sumugod sa kanila, pero paulit-ulit siya na natutumba kaya hindi niya tuloy ito makuha. Halos maiyak-iyak na si McCoy pero pinilit pa rin niya ang sarili na mag-isip ng maayos para maprotektahan niya ang kanyang sarili maging ang kanyang mga kaibigan. Naganap si McCoy ng kahoy o bato. Hindi naman siya nabigo dahil may nahawakan siya kagad na bato na tamang-tama sa iniisip niyang gawin. Maigpit na hinuwakan ni McCoy ang bato habang taimtim na pinakikinggan kung saan direksyon niya naririnig ang sigaw ni Benjamin at ang tunog ng pagaspas. Hinandanan niya ang sarili para batuhin ang nilalang nang marinig na niya ito ng maayos. Pero maingat talaga si McCoy dahil baka si Benjamin ang kanyang matamaan. Dahan-dahang inangat ni McCoy ang bato saka ito malakas na ipinukol sa pakpak ng nilalang. Napaungol ang nilalang kaya naging sigurado si McCoy na tama talaga ang kanyang natamaan. Inulit niya ang pagpukol dito kaya mas lalong napahiyaw ang nilalang. Narinig din niya ito na lumipad na palayo sa kanila hanggang sa tuluyan na silang walang marinig na pagaspas. Kinuha naman yon na pagkakataon ni McCoy para kunin ang cellphone niya. Agad din niya itong itinusok sa paligid para hanapin ang kanyang kaibigan. Una niyang nakita si Benjamin na nakahiga sa lupa at namimilipit sa sakit. Agad niyang nilapitan si Benjamin at tinulungan na tumayo. Sunod naman niya na hinanap si Diego at nakita naman niya ito sa hindi kalayuan sa kanila. Nakahiga rin ito sa lupa pero hindi na gumagalaw kaya agad na nabitiwan ni McCoy si Benjamin at patakbong pinuntahan si Diego. Diego! Bro! Gumising ka! Diego! Paulit-ulit na sigaw ni McCoy pero hindi talaga magising si Diego. Kinakabahan na si McCoy sa kung ano ang nangyari sa isa niyang kaibigan kaya agad niyang hinanap ang pulso nito at laking pasasalamat niya na pumipintig pa ito. Patuloy pa rin sa pagsigaw si McCoy para gumising na si Diego at ilang sandali pa ay unti-unti na nitong ibinuka ang mga mata at napaungol din sa sakit. Halina kayo, umalis na tayo. Ano, kaya mo bang tumayo? Tanong ni McCoy. Pinilit naman ni Diego na tumayo kahit na namimilipit ito sa sakit. Inalalayan naman ito ni McCoy pati sa paglalakad. Hinayaan din niya na hawak siya ni Benjamin bilang suporta sa sarili. Bro, hindi basta ibon yung sumugod sa atin kanina. Alam kong tao yun dahil ramdam ko na kamay ng tao yung humawak sa akin kanina. Kwento ni Benjamin sa nangyari sa kanya. Bago ako tumilapon, natamaan ng liwanag ang nilalang at kitang-kita ko na isa yung kalahating tao na may pakpak. Likuran lamang ang nakita ko dahil nakatalikod dito eh. Pero babae yung sumugod sa atin. Babaeng manananggal. Dagdag pa ni Diego. Doon na nila tuluyang naliwanagan kung ano yung sumugod sa kanila.
Napuno sila ng takot at pilit silang naglakad ng mabilis kahit na nahihirapan dahil sa sakit sa katawan na kanilang natamo. Hindi na nila ito gaanong pinansin basta makarating na sila kaagad sa covered court kung saan naghihintay ang kanilang iba pang kaibigan. Sobrang lapit na talaga nila sa bungad nang bigla na lamang nilang marinig ulit ang malakas na pagaspas. Hindi lamang isa ang kanilang naririnig, kundi marami na at papalapit ito sa kanila. Tatakbo na sana sila nang bigla na lamang silang nahawakan at inilipad ng manananggal. Diego! Benjamin! Sigaw ni McCoy. Pilit na kumakawala si McCoy sa pagkakahawak sa kanya ng manananggal pero mahigpit talaga ang pagkakahawak sa kanya. Hindi na alam ni McCoy ang gagawin at kung saan siya dadalhin ng nilalang pero sigurado si McCoy na mamamatay siya dahil sa pagkakahulog kung pipilitin pa rin niyang kumawala. Pinilit na McCoy na maging kalmado para makapag-isip na siya ng maayos. Nakapagdesisyon siya kaagad na hayaan na lamang ang manananggal kung saan siya dadalhin ito at kapag nasa lupa na sila, saka lamang niya ito kakalabanin. Kailangan din niya na patayin na ito kung sakaling mabigyan man siya ng pagkakataon para hindi na sila ulit mabalikan. Akoy! Asan ka? Diego! Narinig niyang sigaw ni Benjamin. Doon medyo nakahinga ng maluwag si McCoy dahil malapit lang pala si Benjamin sa kanya at narinig din niya na sumagot si Diego kaya sigurado na si McCoy na magkasama silang tatlo kung saan man sila dalhin ng manananggal. Naramdaman ni McCoy na unti-unti na siyang ibinababa hanggang sa tuluyan na siyang makaapak sa lupa. Sobrang dilim na rin ang paligid kaya hindi na rin alam ni McCoy kung saan sila dinala. Naging mabilis din ang pangyayari nang bigla na lamang siyang hinawakan muli ng manananggal at inihulog sa ramdam ni McCoy na isang malaking butas. Napahiyaw sa sakit si McCoy nang maramdaman niyang may nabaling buto ata sa kanyang katawan dahil sa impact ng kanyang pagkabagsak. Mas lalo pa siyang nasaktan nang siya ang nabagsakan ng kanyang kaibigan. Para silang mga sakong bigas na itinatapon lamang. Hindi na makayanan pa ni McCoy ang sakit at tuluyan na siyang nahimatay. Dumating ang umaga at nagising si McCoy dahil sa sinag ng araw. Nagtaka pa siya kung ano ang nangyari sa kanya hanggang sa maalala niya ang nangyari sa kanila nila Benjamin at Diego. Nakita niya ang dalawa sa hindi kalayuan sa kanya na tulog pa. Inilibot din ni McCoy ang paningin sa paligid at nagulat siya sa nakita na hindi lamang sila ang nandoon sa parang malaking balon na hindi gaanong kalaliman. Puno ng dumi ang mga katawan nito na halos hindi na makita ang balat ng mga ito. Madumi rin naman sila McCoy, pero hindi pa rin naman halos lahat ng katawan niya ay natabunan na ng dumi. Sino kayo? Asan tayo? Sunod-sunod na tanong ni McCoy sa tatlong tao na siguradong mas nauna sa kanila roon. Uy, McCoy! Ako to, si Patrick! Kasama ko sina Wilson at Aldrin. Gago ka talaga, oh! Malutong na mura ni Patrick. Doon lamang niya napagtanto na nandun din pala sa balon ang tatlong kaibigan niya. Pero nagtaka siya kung bakit nandun ang mga ito kung nauna na nga mga ito na bumalik sa covered court. Oh! Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Di ba bumalik na kayo sa covered court? Naguguluhang tanong ni McCoy. Oo nga, pero may nakapagsabi sa amin nung makita nila kami sa kali kung saan tayo pumasok na bakit daw tayo nagpunta dito na marami raw mga aswang sa parting ito. Natakot kami at gusto rin namin na ipaalam sa inyo kaya ayun, para hindi na kayo tumuloy pa. Pero ito kasi si Winston ang sabi niya nakita raw niya si Beatrice kaya ayun, sinundan namin. Pero laking gulat namin na kalahating katawan na lamang nga nandun kung saan niya nakita si Beatrice. Tapos mabilis ang pangyayari at may sumugod sa amin na malaking ibon pero tao yung katawan niya. Bro, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero kitang kita sa dalawang mata namin si Beatrice. Siya ang nagdala sa amin dito at marami pa silang nagsidatingan. Hindi na kami nakatakbo dahil inilipad na nila kami. Mahabang kwento ni Patrick.
Hindi matanggap ni McCoy na isa si Beatrice sa mga grupo ng manananggal. Hindi kailanman niya yon ma-imagine. Hindi siya makapaniwala pero mismong mga kaibigan na niya ang nagsasabi noon. Nagising na rin naman si Diego at Benjamin at maging ang mga ito ay nagtaka kung nasaan sila. Muling nagkwento si Patrick sa nangyari sa kanila at maging sina Diego at Benjamin ay hindi makapaniwala na isang manananggal si Beatrice. Baka kamukha lang o baka namamalikmata ka lang, Winston. Hindi naman siguro manananggal si Beatrice, no? Sabi ni Diego para pagaanin ng loob ni McCoy. Patuloy pa sila sa pag-uusap-usap nang biglang may pagaspas na naman silang narinig. Ngayon kitang-kita na nila ang isang lalaking manananggal na pababa sa balon. Isa-isa itong kinuha sila. Nang lahat na sila'y nasa ibabaw na, napansin nila na maraming mga manananggal na nakapaligid sa kanila. May iilan din naman na buo pa ang katawan na aakalain mong isa talagang normal na tao. Napansin din ni McCoy na parang mga asong gutom ang mga itong nakatingin sa kanila. Parang anytime, susuguri na sila ng mga ito at kakainin. Inilibot ni McCoy ang paningin sa paligid para hanapin kung may pamilyar na mukha ba silang nakikita. Pero may parte sa kanya na nagdarasal na sana hindi niya makita roon ang kanyang jowa at sana namamalikmata lang talaga ang kanyang mga kaibigan. Pero tila ba nasira ang kanyang mundo nang makita niya sa hindi kalayuan sa kanya ang kanyang magandang jowa. Nakatitig lamang ito sa kanya na parabang nakukonsensya. Napuno ng galit si McCoy. Malaki ang tiwala niya sa kanyang jowa pero ito pala talaga ang totoong katauhan nito. Sana pala'y nakinig na lamang siya sa kanyang ina. Hindi sana siya malalagay sa peligro at hindi rin sana nadamay ang kanyang mga kaibigan. Ilagay mo na sa kulungan ng mga yan. Mamayang 6:00 pa natin sila kakainin bilang ating selebrasyon sa kapanganakan ng ating pinuno. Sabi ng isang manananggal. Hoy, tarantado! Saan nyo kami dadalin? Pakawalan nyo kami! Mga loko pala kayo eh! Pagwawala ni Patrick pero hindi naman siya pinakinggan ng mga ito. Ikinulong silang 6 sa isang kwarto na gawa sa kawayan. Kung tutusin, madali lamang sila makakatakas dahil hindi naman gaano katibay ang pagkakagawa nito kung wala lang talagang nakabantay sa labas. Anong gagawin natin? Hayop na to. Narinig niyo sinabi ng isang manananggal kanina? Mamayang 6:00 daw nila tayo kakainin. Anong oras na ba? Hysterical na tanong ni Patrick. Nakonsensya tuloy si McCoy. Kahit hindi man sabihin sa kanya ng kanyang mga kaibigan, alam niya na siya ang sinisisi ng mga ito. Aminado naman siya na siya ang may kasalanan kaya responsibilidad niya ang bawat buhay ng mga ito. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Lumipas ang ilang mga oras, gutom na rin silang 6 at napansin nila na papalubog na ang araw. Mas lalo silang kinabahan dahil sigurado silang malapit ng mag-6:00. Wala pa rin naisip na plano si McCoy. Natatakot kasi siya na baka tuluyan na sila ng mga manananggal kapag tumakas sila at naabutan sila ng mga ito. Tila ba naghihintay na lamang sila sa kung ano ang susunod na mangyayari. Unti-unti na nilang natanggap na wala na talaga silang pag-asa nang bigla na lamang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang nag-aalalang mukha ng kanyang jowa. Tumakas na kayo hanggat umalis pa ang grupo para maghanap muli ng gagawing alay sa aming selebrasyon. Halika kayo, bilis! Sabi ng jowa niya. Galit man siya rito dahil sa nasirang tiwala niya, sinundan na lamang nila ito. Mabilis silang tumakbo palayo sa maliit na kabahayan. Wala silang nadaanan na ibang manananggal dahil nasa tagong lugar silang dumaan at maingat din sila. Hindi na nila namalayan ang oras nang makarating na sila sa bungad ng kalye na kanilang pinasukan. Nangihina na silang lahat at parabang hihimatay na sila dahil sa gutom, pagod at dahil sa nararamdaman. Bilisan nyo, hindi pa kayo ligtas dito. Sige na, saka na kayo magpahinga. Pagpipilit pa sa kanila ng jowa ni McCoy.
Saka lamang sila nakahinga ng maluwag nang makarating na sila sa covered court. Doon pa lang din kinumpronta ni McCoy ang kanyang jowa. Talaga bang kalahi ka nila? Plano ba talagang gawin kaming hapunan ng mga kalahi mo? Tila naiinis na tanong ni McCoy. Mangyak-ngyak na ang kanyang jowa nang tinan niya ito sa mata. Yung nakakausap mo sa text, hindi na ako yun, McCoy. Pasensya ka na. Nalaman ng kakambal ko na may karelasyon ako na isang tao. Nagalit siya at ipinalam ito sa aking magulang at sa aming pinuno. Yung nagsabi na papuntahin ka dito, hindi na ako yun. Kailanman hindi kita ipapahamak. Nagulat nga ako nang makita kita kanini. Pasensya na talaga. Sinserong paghingi ng pasensya ng kanyang jowa sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. So, kakambal mo yung sumugod sa amin na kamukha mo? Gulat na tanong ni Patrick. Oo, kakambal ko yun. Kilala ko kayo at itinuring ko na rin kayo mga kaibigan ko. Kaya hindi ko kailanman magagawang ipahamak ang bawat isa sa inyo. Lalo ka na, McCoy. Mahal na mahal kita. Pasensya na kung hindi ko nasabi ang totoo kong pagkatao. Gusto ko lang naman maranasan na magkaroon ng isang taong nagmamahal sa akin. Paliwanag nito. Maigpit na niyakap ni McCoy ang kanyang jowa dahil naging emosyonal na rin siya. Paano ka na ngayon? Hindi ba nila malalaman na tinulungan mo kaming tumakas? Nag-aalalang tanong ni McCoy. Hindi ko alam, McCoy. Kaya magsasabi na rin ako na tapusin na natin itong relasyon natin. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Nagpaalam na ang kanyang jowa sa kanya at hindi na niya napigilan ang sarili na mapaiyak. Kahit anuman kasi ang gawin niya, hindi sila pwedeng magkatuluyan. Tao siya at manananggal ang kanyang mahal. Napaka-imposible. Kaya hinayaan na lamang niya itong bumalik sa pinanggalingan nito at nagdarasal na sana'y ligtas ito. Wakas!